Itong pinagpakita kong video, i-click po ninyo. Nasa timeline ko po siya. Ang titulo, nasa YouTube po siya. Pag-aralan ninyo mabuti. The Beginning of Soros 2020. You will learn many things about the events today and the future events. Kasi po, sa totoo lang po, this will lead to this one. Ano yan, Mr. Maravillas? Sabi dito, rapture, very, very soon. No warning, no mercy. The end of human history is about to begin, mga kababayan. Ngayon, ano po yung rapture? Pag-usapan na natin. Yung iba hindi naniniwala sa rapture kasi it is not written in the Bible. Buti na lang, hindi na ako magre-research ngayon to prove that those claiming that the rapture is not in the Bible are wrong. Bali po kayo. Hindi ko na kailangan hindi na kailangan mag-research. Ni-ready na ng mga believers na nanonood sa atin, shinare sa akin. Basahin ko na lang po sa inyo. Sabi rito, are you ready for the rapture? Are you ready to meet the King? Many ask, is the rapture biblical? And the answer is yes. You will not find the word, but you will find the teaching. The Greek word for caught up is harpazo. Ang nakasulat sa Bible po is harpazo. For caught up in English. The Latin translation of harpazo is rapturo. The Latin translation of harpazo, the rapturo in English translation is rapture. Ganon pala yun. Yun mismong salitang rapture, hindi mo nga makikita sa Bible, but the teaching about the rapture, yun ang malinaw dito, is there. Because the word used is harpazo. In Greek, harpazo. In Latin. The rapture describes the snatching away of the church. Pag sinabi mong church, ang ibig sabihin dito po ng nagsulat, he's referring to the believers. Most of us kasi po, including me, noong panahon, kasi yun ang tinuro sa atin, pag sinabing church, ang pagkaintindi natin, building, puntahan niya sa church. Mag-church niya tayo. Ang ibig sabihin niya, pupunta ka sa simbahan. Ang simbahan, church building. The biblical church, mga kababayan, ang ibig sabihin niya, the believers. Church are people. Yun ang ibig sabihin, mga kababayan, in biblical sense. It refers to the believers, the Christians. And all those who live in holiness on this earth to meet Christ, Jesus in the sky. Now, sabi ko kanina sa inyo po, mga kababayan, naisipan kong itapik ito kasi yung isang leader namin dito po, na nag-post siya na pag may dumating daw na alien, sasama na siya. Sasama na siya. Sabi ko kanina, possibly nagbibiro lang siya or possibly may alam siya that the aliens are real beings and these aliens are actually demons. Ay, pasensya na po, friend ko yon. Kung nagbibiro po kayo,
biro lang yun. Hindi ko isiseryoso po. Pero kung kayo po ay naniniwala na there are aliens na pwede kang sumama doon, gusto ko po, bilang kaibigan, sasabihin ko po sa inyo ngayon, Sir, di siguro ninyo sinasadya, pero ang ibig sabihin po ninyo, pag may nagpakitang demonyo, sasama po kayo. Pasensya na po kayo, ha? Yun po ang real meaning po noon. Kung seryoso po kayo sa inyong sinasabi, na pag may nag-appear na alien. And I tell you po, sir, yung ibang aliens po nandito na nakikipagsalamuha po sa mga tao. Yung iba, tingin natin tao, pero actually, demonyo po sila. Mr. Maravillas naman, Anya. In some of them na nandyan sa likod, advisor pa ng mga, or mismong leader ng bansa. Diniwala kayo doon, mga kababayan? Kung di kayo naniniwala, yung isang Canadian former defense minister ng Canada po, naging member ng parliament ng Canada, naniniwala po siya. At ang sabi nga po niya, si Paul Hellyer, former defense secretary ng Canada, nagpakita sa kanya mismo yung iba na lahi. Ang nagpakita sa kanya, magkaapat na uri ng aliens. Yung gusto po na marinig ang statement, na interview po siya ng Russian television. Pwede ninyo pong i-search. Pangalan niya po, ang titulo, Paul Hellyer on RT, December 30, 2013. Matagal na pong sinabi. So aliens are real beings because demons are real beings, because Satan is a real being. And they have technology advanced than our technology. Sabi nga po ni Paul Hellyer, hindi man po ito bobo o nasisiraan ng bait. Honorable person po ito, occupying top position in government. Nababaliw ba siya para sabihin niya ito? He had a real encounter with, ano ang tawag doon sa pelikula? With the fifth kind, yung yata yung isang pelikula. Aliens, mga kababayan, are real being, at ang iba nandito. Alam yun ng Pope. Ako, naniniwala ako, kasama ng naniniwala yung Pope. Aliens, naniniwala. Sinabi mismong Santo Papa, first encounter of the third kind. Tingnan niyo po ito. And sabi po ni Paul Hellyer, mga kababayan, there are, at least yung alam niya, there are about 80 species. There are about 80 kinds. At least yung alam niya. At apat doon, nagpakita sa kanya. One breed, mga kababayan, of alien, tinawag niyang white man. White man. Tapos may isa pa, hindi ko matandaan, Nordic group yata yun. So nagtaka pa kayo kung bakit ang mundo nagkalitsi-litsi. Tama po ang word of God eh. Hindi magkakamali.
Ang nasa likod po nito, galing sa langit. Galing sa langit po ang nasa likod nitong lahat na miseries natin. Itong mga kabaliwan na nangyayari, COVID, etc., pati pagsunog dyan sa Amerika. Ang mga grupo kong ito, ang advisor sigurado, mga alien beings. When I say alien beings po, ang ibig ko po sabihin, demons. Sinukob ng demonyo ng sabi ng tao sa paniwala ng modern man alien. Kaya nga po, nang makita ko yung post ng isang official namin dito, sabi ko, pag-usapan natin ngayon, para hindi po tayo malinlang. Kasi in the future po, the rapture of the church will be understood and explained by the Antichrist leader at mga minions niya, mga kampon niya, sasabihin sa inyo on television and social media, we are under attack by agents. Kaya nga po, maraming nangawala na mga tao. Millions of people are gone. Ngayon pa lang, pinapaliwanag ko sa inyo. Itong i-describe nilang alien attack, tulad ng ginagawa nila sa pelikula, para ma-brainwash po tayo. Alien invasion, alien attack. Ito po ay ginawa nila to deceive people. Para pag-rapture, hindi kayo makalata. Ano niya nangyari? Bakit nawala si kumpare? Mr. Maravillas, saan ka na? May love gift kami sa'yo. Padala kami love gift. Bakit niya hindi ka nagpo-programa? Ayun, kagulo na sa buong mundo. That is the scenario of the future. Magkakagulo po kasi daming taong mawawala. In accidents, will be everywhere. Banggaan ng mga vehicles, bagsak yung eroplano, kasi baka Christian yung pilot eh. Banggaan yung barko, total chaos. Ano nangyari dyan? Bakit sunod-sunod yung mga cover dito yung CNN? Cover dito yung GMA. Kikita mo yan si Arnold Clavio. Igan, kumusta dyan? Shows me po. Si Mike. Mike! Hindi niya maintindihan dito, Metro Manila. Daming aksidente nangyari, sabay-sabay. Daming taong nagkakagulo, nagtatakbuhan. Yung mga sasakyan na nagkabangga-bangga, walang driver. Tapos, biglang lamas yung mga leaders ng mundo. Ayun ang senaryo po. This is a phenomenon that we cannot explain. But some experts yun, i-quote nila. Some experts are telling us that this is an alien invasion. Ayun. Panoorin niyo po yung isang doktor. Ang niya, Dr. Greer. Believer yun ng alien eh. Dr. Greer. Hindi ko sa'yo. May reveal siya na pati yung alien invasion, i-fake nito mga globalist. Fake alien invasion. Pero si Greer, mga kababayan, believer po ng aliens. Doktor siya. Medical doctor. You see? So, ganoon mga kababayan ang mangyayari. Ano yung description ng Bible? Mamaya, i-play ko po si Dr. Hillier. Interview.
This event will take place in a moment. Kaya, you will be terrified. Bigla lang eh. Ano anin yan? Sa isang kisat mata. In a moment, in a twinkling of an eye. The rapture is when Christ comes back. Kaya yung mga taong doda, di man na niya babalik yan. Dang ilang taon na niya. Lagi lang, that is anya religion. Mga belief anyang kung ano-ano. Pinapaniwala lang tayo. Ganon magtrabaho ang demonyo, mga kababayan. He will put doubt into your mind para tayo linlangin. The rapture is when Christ comes back and takes every Christian that is still on this earth and resurrects of all those who have died and takes them to heaven with Him. Kukunin niya, i-snatch niya yung mga buhay pang believers. At kasama dito, yung mga namatay na. Nauna nang namatay, hindi pa nagra-rapture, namatay na siya, pero Christian siya. Bubuhayin uli yon at sasama. Will be caught up in the air and takes them to heaven with Jesus Christ. Wondering about the timing of the rapture can cause confusion and anxiety for a lot of people. Kaya binabasa ko po ito sa inyo. Dinidiscuss ko sa inyo that this will create confusion and global confusion po in anxiety. Pag mahal sa buhay ninyo, Christian na wala, then marirealize mo na iwan ka. Hindi ka na makakatulong. Mababaliw ka rito sa mundo. Kasi yun simula ng tribulation. At yung diniscuss ko po last time, na yung tao, gutay-gutay na, yung zombie, virus, gutay-gutay na yung katawan, buhay pa, you become a witness as you are left behind. Kaya importante pong hindi tayo maiwan. Kaya kayo pong nanonood, 2,400 na lang. Kanina 2,006. So, ibig sabihin, 200 ang nawala, hindi naniniwala. Sa 2,400, iwan ko, pag bumagsak pa yan, ang ibig sabihin, yung umalis, hindi naniniwala, nakukurnian sa kwento ko. Yun ang ibig sabihin. Ha? Gabi na? Bakit? Anong ay, alauna na pala. Natutulog na kayo. Pwede ninyong balikan. Gabi na pala dyan sa Amerika. Kaya, pakunti ng pakunti. Okay. Balikan po ninyo itong kwentong last part ko. Kasi, ito po para sa inyo. Lalo pag hindi ka pa believer. Pag hindi ka na born again, kasi inis ka sa born again, born again, basa ng Bible. Para ano nga, koleksyonan ng pastor. Ganon ang paka-mindset sa atin ng mga damaso. Kaya galit tayo sa born again, bako? Oh, di ba? Most people galit sa born again, hindi naman uto-utuan niya yun. Naniwala niya sa Bible. Unscientific niya yan. Palibasaan niya, may nang utak. Ganon katindi po. Ngayon, it will create and cause confusion and anxiety for a lot of people. For ages, people have tried to figure out the exact end time that the prophecy of Jesus Christ's return will happen. The best place is to turn for answers about the rapture in the scripture. Kasi po, na-describe siya, hindi magsisinungaling po ang Bible. Sa John chapter 14 verse 3, sabi po dito, and if I go and prepare a place for you, ang nagsasalita mismo si Jesus Christ, kausap niyo yung mga disipulos niyo. I will come back and take you to be with me
that you also may be where I am. Kaya po si Jesucristo umakyat sa langit, lagi nating naririnig sa Semana Santa. Yun sa, ano, ang tawag doon? Pag Semana Santa Mami? Holy Week nga. City Palabras. Lagi natin naririnig, umakyat sa langitan niya, it is finished. Yan ang naririnig natin, di ba? Ang tanong, naniniwala kayo umakyat sa langit talaga? Tapos, pag Sunday nga, ano nga ang tawag doon sa Sunday? Domingo de Pascua. Tapos ang team, He is risen. Naniniwala kayo doon? Domingo de Pascua. Domingo ng pagkabuhay. Most people kasi po, religion lang anya yan. The Bible can never be wrong. Sinabi mismo, babalik siya para kunin daw tayo. That's the promise of Jesus Christ. Para kung saan niya ako, nandun din kayo. Ganon ang promise ng ating Panginoon. Kaya, do not be troubled with all this tribulation that will fall upon this earth. Tingnan ninyo, a glimpse of tribulation nakikita niyo sa Amerika. Sunog ang Amerika. Ang mga tao sa Amerika, suffocating. Mismong description ng mga tao. Ano pa niyang susunod? Marami pang susunod po na describe sa Bible. Basahin ninyo. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 18. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Kita ninyo? With the voice of the archangel and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. O ito po yung sasabihin nila, alien invasion na niya, nangawala yung mga tao. Parang kita ninyo yung kita ninyo yung pelikulang may flying saucer, tapos yung tao hinihigop ng light, beam light. Ganon. Ganon ang iisipin ng tao. Ay, anya, may alien invasion. To meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with His words. Ang rason kung bakit ito sinabi sa atin ng Panginoon, para i-comfort pala tayo. O, kita ninyo. Para wag tayong mag-alala, wag tayong matakot. Kasi, tingnan ninyo po, ang nananakot na sa ating gobyerno, ang gumagawa ng krisis at krimen, gobyerno na mismo. Tingnan ninyo yan sa Amerika. Kahit dito sa atin, takot tayo sa COVID. Sino na nakot niyan? Sino nagbigay ng mga maling impormasyon? Kasinungalingan sila. Pero ano sabi sa Word of God? Huwag kayong mag-alala. 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 53. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.
itong mortal body natin, papalitan pala ng immortal body. Kasi nga po, hindi tayo pwedeng pumunta sa langit ng mortal body. Bakit nga niya, Mr. Maravillas? Masusunog ito doon sa speed ng paglipad natin. Kaya nga po, tingnan ninyo, punta sa buwan. Yung mga astronauts. Anong gawa nila? Wala man oxygen doon sa middle heaven. Wala oxygen doon. Kung may oxygen doon, hindi sana tawag doon. Nagdala ng oxygen at nagpaka-space suit yung astronauts natin. Wala kang may nga doon. You'll not survive. Kaya gagawin ng Diyos sa atin, iti-change yung corruptible body, itong nabubulok na katawan natin, to incorruptible. At yung layo nun, hindi ka makakarating doon with this body. Hindi ka makakarating doon. Sa Mars nga po, nahirapan na yung sa Mars nga po, wala pang taong nakapunta doon sa Mars. Ang pumunta doon, lander, space probe. Ang tagal. Ang langit po, God's abode. Kasi po, sabi ko sa inyo sa last topics natin, ang langit po, tatlong palapag. First palapag, yan nakikita natin dito may clouds. Diyan bababa si Jesus Christ, diyan sa clouds. Sa first heaven po siya bababa. Hindi pa siya lalapag muna sa earth. Sa land, hindi pa siya lalapag. Diyan muna siya, susundin yung mga believers. That is the first heaven, kung saan makikita yung eroplano, helicopter, clouds, ibon. That is the first heaven. Ang pangalawang palapag po ng heaven, kung saan yung araw, buwan, the solar system, the universe, galaxy. That's the second heaven. Nandyan yung mga demonyo ngayon, ng tawag ng tao, alien. Yung iba bumaba na. Nagpakita kay alien eh. Kaya ang sabi ng Bible, ang kalaban natin galing sa taas, dominions, principalities, powers galing sa taas. Kasi cast out sila. Galing sa langit. Sa pamumuno ni Lucifer, the morning star. Kita ninyo? Kaya sinasabi ko po sa inyo, lahat ng events dito sa mundo, konektado po doon. Kung ano nangyari doon, nagre-reverberate po dito. Radiating all throughout the whole planet Earth. Yung mga kademonyoan dito, ay ang suspect po nandun. May rapist, magnanakaw sa PhilHealth. Ang suspect po, yung nag-control na kabal kay President Digong, ay dahil po doon. All the events that are happening, including human behavior. Konektado po doon. Ganon pala yun. Ganon. Sabi ko sa inyo. In all the events that are happening right now and in the future, konektado po sa events na nangyari doon. Kasi palapit na si Jesus Christ na magbalik. Kaya kayo dyan, nasusunog kayo sa Amerika. A glimpse of the tribulation period. Pinupukawang kayo dyan sa this is the world na minahal ninyo. Kaya po, sabi sa Bible, love not the world. Huwag mong mahalin ang mundo. Ganun pala niya yun, Mr. Ganun. Love not, tingnan mo nga kuya, kung ano yun. Love not the world in those that is in the world. For if you love the world, the love of the Father is not in you. Kaya anong verse nga po yun? Nakalimutan ko. Mamahalin mo itong mundong ito?
Sinusunog na. Yung iba, ang nagsunog, arsonist, di mo maintindihan yung ano, utak nila, bakit sinusunog. Yung bahay, sinunog din. Black Lives Matter. Ang sinusunog, black din. Anong klaseng nangyayari sa ating mundo? Black Lives Matter. Yung tinapatayan ninyo, sinisira ninyong bahay, may-ari, black. Sinasabi mo niya, Black Lives Matter. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Oh, see, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, in the pride of life, is not of the Father, but is of the world. In the world passeth away in the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Kita ninyo. Ang mundo daw po lilipas. Paano hindi lumipas? Sinusunog na. Eh, mga loko-loko. Sinusunog ninyo. Tapos ngayon, dito, rinirehab yung Manila Bay, galit yung mga ulupong na dilawang, nire-rehab nga. Ibalik ang baso. Mark 13, verse 32. But about that day or hour knoweth no one knows. That day and hour. Kaya dapat po, ready tayo kasi hindi natin alam ang araw at oras. Araw lang po. Araw. Kita ninyo? Yung panahon. Ayun. Dinescribe po anong panahon. Not even the angels of heaven, nor the Son, but only the Father. Kahit si Jesus Christ, hindi niya alam, hindi pinaalam. That day will happen after the Father, our Father in heaven, will command. Ito na, anak, ito na. Kaya tayo dito, dapat ready tayo. Kasi yung mga tanda, lahat na nakikita natin sa ating paligid. Luke chapter 17, verse 34 to 35. I tell you, on that night, two people will be in one bed. Yun. Kaya yung asawa mo, kung Kristiyano yung asawa mo, at ikaw hindi Kristiyano, ayaw mo madoktrinahan. You are sick with the Bible. Pag nakita mo yung asawa mo, nagbabasa ng Bible, inis na inis ka, para kang sinisilaban. Huwag kang mag-alala po. Isang araw, mawawala yung asawa mo, maiiwan yung Bible sa'yo, wala na yung asawa mo. Ang ibig sabihin, kinuha yung asawa mo, naiwan ka. Naka-describe dito. I tell you, on that night, two people will be in the bed. One will be taken, in the other less. Kaya ngayon, nanonood ka ngayon. Kung ang asawa mo Christian, magsimula ka ng tanungin mo yung asawa mo. Asawa, yan kinababaliwan mong Bible. Gusto ko rin saan ng pag-aralan yan kasi narinig ko, napanood ko si Mr. Maravillas. Baka ako maiwan. Sama mo ako dun sa pastor mo. Maturuan ako ng ABC of Salvation. Only those saved ang kukunin po ng ating Panginoon. Kung hindi ka ligtas or hindi ka sigurado sa kaligtasan mo, panoorin po ninyo yung ABC of Salvation. Yan, kukunti ang gustong manood. Ang nagda-like, hindi nga mabuti na yung 100. Sabi ko sa inyo, pag sisisihan ninyo, narinig ko na niya yung kay Mr. Maravillas, mas okay niya kasi itong pinapanood ko dito, naglilihab yung Amerika.
Hayaan mo na yung pagliyab ng Amerika. Okay po? Kung enjoy na enjoy ka sa panonood kasi, di ba ang tao? Grabe niya. Hayaan mo na yan. Magsasawa ka niyan pagdating ng oras pag naiwan ka. Hindi lang American masusunog. All the nations of the world masusunog. Uulan ng apoy. Para hindi masunog, uulan ng apoy. Hindi na tubig ang ulan, apoy na. Two women will be grinding grain together. One will be taken and the other left. Kaya yung katrabaho mo, kasama mo doon, para man anya itong baliw, laging may darang Bible, wala man anya sa church. Kung nanonood ka ngayon, ganon yung mentalidad mo po. Tanungin mo yung co-employee mo, Hoy, Manay, anong tawag? Fred, anong oso ngayon na tawag kuya sa mga ano? Hoy, Fred, yung mga oso ng mga kabataan? Ano yung mga oso na tawag? Kumari, ano yan? Baka gusto mong turuan din ako niya. Pag hindi mo yon ginawa ngayon, darating ang araw, yung friend mo yon na kala mo loko-loko, si Raulo, mawawala yon, maiiwag ka. Magsisisi ka, sising alipin. Bes! Bes! Itong bes kong si Raulo. Ano yan, Bes, na wala ka nang tigil sa kakabasa mo dyan? Para kang nadoktrina na panood mo kasi si Mr. Maravillas. Isa rin itong parang uto-uto. Parang si Raulo din. Wala nang tigil sa kaba-Bible. Two women will be grinding grain together. One will be taken in the other left. Sinasabi ko po sa inyo, this scenario will come very, very soon. Pag hindi ka ligtas, maiiwan ka mo. Ang papaniwalaan mo, alien invasion. Yun pala, nag-rapture na, kinuha na ng ating Panginoon yung mga believers dito. Kasi ito pong mga believers na to, sila lang po ang restrainer, remaining restrainer, kung bakit hindi pa nagpapakilala sa atin ngayon si Antichrist. The Antichrist agents right now na nasa likod nitong lahat ng gulo ng mundo, they're so busy preparing for the stage, the throne of the Antichrist. They're too busy right now. Kasama doon yung Pangulo natin kasi na-deceive. Caballero Minder, posing for the New World Order. Busy sila ngayon. Abang busy po sila ngayon, hindi nila alam, kukunin na ng ating Panginoon yung mga kinakainis nilang tao, the Christians. Tuwang-tuwa yan, magpapaparty pa itong mga lokong ito kasi, hindi na anya natin kailangang i-depopulate pa. Nangawala ng anya sila, yung sakit sa ulo natin. Ang hindi nila alam, the judgment will just, series po siya. The series of judgments will just about to fall on earth. Yun ang hindi nila alam. There's no warning, mga kababayan. It will just come very, very quickly. It will just happen. And it will happen very, very, very soon. Panoorin na lang po ninyo.
Panoorin na rin po ninyo yung pinost kong simple ano. ABC of salvation. Yun na po. Sige, mga kababayan.